Hi, Sofronio. Welcome to the GMA Pinoy TV podcast. Hello sa mga Global Pinoys nating friends. What is the first thing you did after winning The Voice? First thing na ginawa ko after winning The Voice was to be with the rap party, which is prepared by Uncle Snoop Dogg. So ni-enjoy muna ako. At the back of my mind, gusto ko talagang umuwi na sa hotel kasi my phone died. So kung tawagan sila mama, hindi ko magawa. Naki-party muna ako. Social life. Kasi for the 7 months kaming gumagawa ng show, I really made sure na focused ako. Yeah, so walang social life. Di naman kasi ako mag-aala talaga. But ayun, yun ang nangyari. Pero nung hawak mo na yung phone mo, nakapag-charge ka na, sino ang unang-unang mong tinawagan? Una kong tinawagan, of course, my mama. And of course, iyakan, na proud sila. And she was with my family by that time. Tuwa. Nakita mo ba yun, yung nag-viral? Yung video nila? Ayun na nga. Matagal kong napanood. After 4 hours ko pang nakita na nag-viral na pala sila. Grabe kayo ha. Parang nakita na ng buong mundo kung gano'n ka-reaction. Pero na-heartwarming. Sobrang naiyak ulit ako nung nakita ko na ganun pala. Kasi I was expecting na nanonood sila. Kasi kumbaga hindi ko naman hawak yung phone ko. So I was expecting na ganun yung senaryo nila. Andun sila sa bahay ng pinsan ko. Ganun. Tapos, grabe, iba yung Akala ko ramdam mahihimatay nga si mama eh. Diba? Nirehiman siya ng kapatid ko. Ganon din yung naramdaman ko. Ginano lang ako ni Michael Bublé na, hey, nanalo ka. Ganon. Sarap kasi. Kumbaga, hindi bibigay sa atin ng ilang beses yun. Pero overall, how will you describe your experience in the show? I can only describe the experience of just one word. Blessing. Blessing talaga. What? Lahat ng aspeto ng pagiging blessed ay natanggap ko. Sa mga tao, sa suporta, sa pagmamahal, sa kanta. Kumbaga, nag-align lang lahat talaga. And I'm just forever blessed. Kasi nakikita syempre ng mga tao na winner ka, na-reach mo yung peak, no? Yes, no? Diba? thank you, Lord. Na-reach mo yung goal mo. Pero ang hindi nila alam, yung mga disappointments na, di ba? Parang hindi naman lahat smooth sailing, right? So, how did you turn those disappointments into motivation? Wow, that's a good question. Siguro lang, yung resilience. Innate naman sa Pilipino yan eh, yung sa mga Pinoy na, kumbaga, eto lang lang to yung casual na nangyayari. Madapa ka, papagpagin mo lang, tatayo ka kaagad. Ganun tayong mga Pinoy. Diba? Ganun lang ginawa ko. So, those hiccups sa buhay, those mga, kumbaga, bumpy roads, okay lang, mararamdaman na I am blessed na ako yung tao na nare-recognize kung nag-fail ako. Pero hindi ko pinapakita lang. Ilan ang mga no's bago nakuha mo ka yes? Marami talagang no's. Kasi kung bibilangin mo siya, it's gonna be number. Pero yung moments ng life mo kasi napakadami. Hindi lang kasi pwede kong bilangin yung singing no's. Pero yung other no's ng buhay mo, marami. And that overall is a culmination of just you being so successful in life. So, nakakatuwa. But what kept you going? Family. Mama talaga. Kasi malakas yung paniniwala ko na with me achieving the goals that I really wanted in life, it would also help them achieve their goals. Kumbaga, nabibigyan ko sila ng hope. Nagsasacrifice ka para sa iba, mas nabe-blessed pero kaysa yung pansarili. Oo, pero masarap din na may pangarap ka sa pansarili mo. True. Kasi, kumbaga, kasi diba, in life, you need to believe in yourself first. You need to set the boundary na dapat may pangarap ka. And, ayun, ang sarap mangarap. How did you push yourself to keep on going? Kasi may iba, pag natalo na, ayoko na. Ano na lang ako, ito na lang ako muna. Baka hindi para sa akin. Alam mo, may mga ganyan din ako, pero I cannot put it into words kung bakit ako. Kahit ngayon, tanungin mo ako, if merong tinatawag na all-star winners, The Voice, I would still join. That's the fire in me na gusto kong lumaban. Not because I wanted to defeat anyone or gusto kong ako yung pinakamataas, but the challenge is always there to learn. The experience. The experience eh.
Kaya nung andun ako, lahat ng ginawa ko was just take videos kahit paalog-alog yung camera ko. Nakikita ko nga yung mga kuha mo eh, di ba? In between. So, Oo. kung hindi ko ginawa yun, paano makikita ng ibang tao? Kasi alam ko sa sarili ko na hindi madalas makita ng Pilipino kung ano yung inside scoop, ano yung behind the scenes. And that's the most important part. Kasi nakikita lang natin curated na sa TV. Ano yung mga ikina-stress mo during the competition? Meron ba? Meron. Song choices, of course. Yung how to maneuver the song. Paano mo gagawin yung song. Ilang araw yun usually? Ganun ba talaga Usually. katagal? Oo, na parang... Hindi. Mabilis lang. Siguro ang pinakamahaba was 4 days. Ganun. Kasi sunod-sunod live show, sunod-sunod. Ganun. Pero yung mga taping time, may mga 5 days ganun. Pero hindi mo. Wardrobe, mga ganun. Oo. Meron din. Ganun. Buhok ko. Ayan. Nagbago nga Nagbago ang pero hairstyle. Manipis kasi talaga to. Kaya may mga nababasa-basa na ako na, Sopronio, wag ka nang magsuot ng sombrero kasi nakakapanot. Ganun talaga yan. Ang gagawin ko dito. Di ba? But what is the story behind the hat? Ito na nga. Manipis kasi talaga yung buhok ko. So when I was... Ganito kasi yung process ng The Voice. Inaayos mo na nila yung wardrobe bago ka nila isasalang. Okay. Because you have to wear the same wardrobe for like 2 weeks. Kasi marami kami. Okay. So nakaschedule kami na, okay, today, etong set na to ang gagawa ng on-cam interview. Tomorrow, magbabandersal kayo pero naka-record. So nakalatag yun. Okay. So the idea was, paano ko ma-maintain yung buhok ko na everyday hindi ko nagagawin? Okay. And that hat was just a blessing. Pag nilagay ko doon, mukhang pwede yan. Subukan ko nga. Nagustuhan naman ng prod. Kumbaga, hindi unconventional yung pagka-hat ko kasi madalas ang nagsusuot ng brim hats or cowboy hats was cowboy, country singers, yes. At Pinoy na Pinoy yung itsura ko eh. So, naging naman siya, naging brand na. Ngayon na lang. Ano ang plans mo? Do you plan on putting your music there or balik-balik ka? Ano, meron na bang Wala pa eh. Plansya? Ano pa siya ngayon eh, naka-blur pa. Kasi kumbaga marami pa rin ng pinaplansya. Kung yung stay pag-uusapan, I am based talaga sa Amerika. And I would continue to be based there. Kasi minsan lang mabigyan eh. Minsan mabigyan ng pagkakataon yung Filipino or yung Pinoy na, or Asian specifically na magkaroon ng recognition. Might as well use that. What do you want to be known for? I want to be known for as the Filipino phenom. Kumbaga sinabi ni Michael Bublé. He said that, Yeah. Filipino phenom. Also is just an idea na Filipinos are worldwide. If we have to use OPM, the factor of OPM into music, na make or break, di ba? Subukan lang natin. Yeah. Ano sa tingin mo ang pinaka naging edge mo sa competition? Hirap kasi, lahat kasi. Kumbaga, hindi ako nag-focus dun sa magiging edge ko. Nag-focus ako to learn myself. Kung paano ko ipipace, paano ko... Kasi ang hirap labanan yung kabay. Kapag kinakabahan ka, wala ka ng time na mag-isip na magaling pa akong bumirit sa kanya. Mukhang kaya ko tong talunin sa ganitong kulot. Mahirap eh. Pero naisip mo yun during the competition, ang gagaling din ng mga Ay kalaban. talaga. No? Hindi mo pwedeng... Kasama mo. Oo, magaling But I'm ka. sure ganun din sila sa'yo. Well, kung naramdaman nila yun, thank you. Kasi compliment yun sa atin eh. Yeah. Oo naman. Pero may sinabi ka palagi like sa interviews mo, 'di ba? Sinasabi mo, yung nilaban mo doon, hindi lang yung yung vocal prowess mo eh. Puso. Yes. Kasi ramdam na ramdam whenever you sing, lahat ng mga kanta mo na, yung mga kanta kasi medyo luma na, 'di ba? Luma yung mga songs. But hindi lang twist yung ginawa mo, you put a spin to it na naramdaman ng tao, Ay, yung salamat. emotion. Salamat. It was an effort for me to do that. Pero hindi deliberate yung idea na ito yung mararamdaman nyo. Kumbaga, I just want to be vulnerable on stage. If they feel na my song is not enough, then fine. Yeah. Pero naramdaman nila otherwise eh. Inaral ko talaga yung runs. Kumbaga, I practice to edit. Kasi sometimes, nag-overthink ka. Kumbaga, kapag may nakita ka sa on stage na, ginawa niya yan, dadagdag ko nga bigla. Ayoko ng gano'n. Takot ako. How is Coach Michael? He is so loving.
mahal na mahal ako nun. At kung mapapanood man to niya, ay thank you talaga. Sobrang salamat. At mahal niya ang mga Pinoy. Yes, that's the most important part. Mahal niya yung mga Pinoy. Oo. And I'm part of it. GMA Pinoy TV is celebrating its 20th year this year. Oh, wow. So with the theme, Hanap ng Puso. So ikaw, Sofronio, ano ang hanap ng puso mo? Yung hanap ng puso ko ay to sustain this heart. Kumbaga, hinahanap ng puso ko yung pagmamahal ng puso. Because when you know how to love, it transcends everything. It resonates everything. And you can never go wrong with love. Kahit saang pang-aspeto pa yan. Love for your parents, love for your loved ones, love for your music, love for your craft. You need to love. How do you stay grounded? Wala, I just remind myself na hindi naman binigay ito sa akin. Kumbaga, kailangan mo bang magyabang kung may naibigay na recognition? Hindi eh. We are just all humans. May added pressure ba sa'yo ngayon? Hindi siya pressure. It's a blessing for me. And I wanted to make sure na if they reach out, sana magkaroon ng time na ma-inspire ko sila kasi I'm always inspired by people who are always inspired. Ang galing nun ah. Diba? Ganun. Message mo na lang sa ating Global Pinoy sa talagang pumalakpak, inabangan ka, napuyat. Sana ako doon, inaabangan ko lagi ang performance mo, Sofronio. Message mo sa Global Pinoys na talagang sumuporta. Sa lahat ng mga kapusong nagmamahal, nag-abang, napuyat, Global Pinoys, maraming salamat kasi pinaramdam nyo sa akin not directly but with your support, kahit virtually, Pilipino talaga may puso. And puso, kapag nilaban mo yan, ilalaban ka hanggang dulo. Thank you. Mabuhay ka, Sofronio. You are not only an exceptional talent, but an extraordinary human being. Ay, salamat. Thank you. So maraming salamat and good luck. Thank you so much. Maraming salamat.